Ladies and gentlemen, our first speaker for this morning, let's give a big round of applause to Engineer Vladimir M. Pantillo. Thank you, ma'am. Good morning. Anyway, sino na ang may idea or may knowledge regarding sa Republic Act 11058? Wala? So, RA 11058, amo na sa ginatawag na OSLO, or Occupational Safety and Health Law. Layin na gin na saya RA 11058. Unfortunately, under the RA 11058, hindi covered ang government. Those act is intended only for the private entities. And its IRR, which is the DO 198, amo na siya ang IRR sa RA 11058. That is why when si ma'am sang nag-send sa letter of request for the speaker, nagpamangkot ko hanay kung ano mga participants. Kaya hindi ko pwede mag-discuss sa inyo regarding the DO19. It is because sa private entities lang nasaya. So kamo you are working in the government. Tama? Kag mga admin kita no staffs, and we are non-teaching na mga workers. Sino naman niya ang may knowledge regarding sa joint memorandum sang civil service, sang DOH, kag sang DOLE, Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Sino may idea? Why man? Amo na saya ang aton nga OS in the public sector. Tandaan ta, Joint Memorandum Circular by the Civil Service, DOH, and the DOLE, Memorandum Circular Number 1, Series of 2020, or commonly known as Occupational Safety and Health in the Public Sector. Amo nang para sa aton. Para sa DepEd, para sa DOLE, tanan nga government agencies, including GOCCs, SUCs. Amo nang aton nga Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Pero hindi amo nang i-discuss pa sa inyo. Ang i-discuss ko is about behavior-based safety. Okay, supposed to be when I am discussing that that Memorandum Circular Number 1, usually ang government, ang mga heads nang discussan naton. Kay dira sa Memorandum Circular Number 1, Series of 2020, dira nakalakip kung anong mga requirements in every government in relation to the compliance sa occupational safety and health standard in the public sector. I don't know lang if we are aware of that. Wala. O si Ma'am Gambal, wala ta. Hindi tower. Nga may Memorandum Circular Number 1, Series of 2020, a joint memorandum between the Civil Service Commission, the DOLE, and the DOH. Amo na sang OS in the public sector. But before ko mag-start proper sa ako na topic, may ipa-show lang ko sa inyo nga video regarding what causes of accidents. So, thank you, sir. So nakita nyo na what causes accident. Ano to gani? Yes, si ma'am lang naman yan ko, unsafe act and unsafe condition. Ba muna in relation to our topic, which is the behavior-based safety, ma-focus kita sa behavior ng workers and kung paano naton i-stop or i-minimize ang ining mga accidents. Like sa ginahambal ni ma'am, hindi tayo i-take for granted nga ara mo lang ko sa office. Wala mo ni ko accident, hindi ka matabo. Because accidents, wala may ginapili nga oras, kag wala man may ginapili nga lugar kung sa diin matabo. Okay? So anyway, to further introduce myself, I'm Engineer Vlad, one of the labor inspectors sa Tondo, Negros Occidental Field Office. Kami na ang mga ga-inspections sa mga private establishments. Kung sino di sa inyo may mga private establishments, may mga negosyo, base pa lang magkita-nay kita. Okay? Sige. So, behavior-based safety. Dili tayo istoryahan ang mga behavior sa aton nga workers kag paano ta na i-direct or modify ang mga behaviors para malikawan ta ang aksident sa aton nga workplace.
So, session objectives natin, after this session, participants will be able to adapt a systematic application on the understanding of human behavior to address problem of safety in the workplace. So, amo na, we will adapt kung anuman na systematic in terms of behavior ni workers para malikawan ta ang mga accidents na pwede matabo sa aton nga workplace. Specifically, they will be able to observe people works practices by focusing on unsafe to eliminate ang ginatawag ta nga accidents. I-observe naton kagkamuma na sa worker, observe man kung ano ang mga unsafe acts na ginahimuta sa aton tagsa-tagsa ka-offices. We will focus more sa behavior sa mga workers. Okay? Now, introduction. Behavioral-based safety has fast become an established weapon, the war on workplace accidents. So, amuna ni siya mostly ang mga big companies naton, like mga manufacturing, plantas, and mga nag-employ, mini-employees. Amuna ni sa subong ang approach nga gina-follow nila to observe or to eliminate ang mga hazards and accidents sa workplace. And most especially, to prevent this accident that may cause damage to property and worse, loss of life or loss to process. Kaya accident, ang batagan, why na may ginapili, kagway man na may ginapili, kung sino ang, on how extent ang epekto sa ilang accident. It could be nga may mapatay, no, sa aton workplace. So what is behavior-based safety? Ano siyang BBS or behavior-based safety nga ginatawag? An approach to workplace safety that focuses on observing, analyzing, and modifying the behaviors of employees. Again, we are focusing on the behaviors of the employees. Obserbaran na naton, no? Kag kita man ourselves, no? I-obserbaran naton para ma-minimize or ma-preventa ang pwede nga matabog nga mga accidents. That is behavioral-based safety. What is an example of behavioral-based safety? Number one, sa aton mga offices, wala man tayo gina-require pagsuot sa PPEs, no? Ano ang PPEs? Siguro ang topic ngayon is new sa mga employees. Sino before magsulod sa DepEd, naka-work sa private entities? Hands up. Alright. No? Gina-observe man sa previous na nga company ang safety sa mga employees sa aton workplace or more on lang taga-focus sa General Labor Standard. When we say General Labor Standard, PASAUD, 13-month, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Siguro nalipatan na ni employer, no? Ang safety sa mga employees. So kung gina-required na siya sa private, more so nga dapat i-required man sa ato ng mga government employees, no? Sa DA na yan, wala man tanong, considered man ang mga offices naton as low-risk establishment, mga low-risk, which is wala taga-required PPEs. Usually, we are requiring PPEs sa mga establishment nga delikado, like constructions, manufacturing, planta, dira taga-required PPEs. No, pero sa inyo, nunit naman ang PPEs. Not following SOPs. Anong SOP? Correct. Standard Operating Procedures. Not following workplace safety protocols. Subong why na ang pandemic. Tama, hindi? Wala pa na-declare nga. Wala na pandemic. Good si sir. Kasi si sir ka-wear pag-yapon face mask. Si sir is strictly observing yapon sa atong health protocols. O nga kita wala na yung face mask. Ako gani, wala naman face mask, no? Because we are believing wala na sa pandemic. But why pa na-declared na wala pandemic? Supposed to be we are still following kung ano itong mga previous na protocols. Especially this wearing na lang sa face mask. No? But anyway, wala naman kita. Ano pa? An effective option is to start by performing risk assessment. Hindi ta panigid siya may maintindihan ang risk assessment because in the private sector, every establishment is gina-required to have a safety officer. And usually, the training of a safety officer, one of the topics is risk assessment. Or ang ginatawag nga HIRAC. Sir, anong HIRAC? Hazard Identification, Risk Assessment, and Control.
sa aton nga mga tagsa-tagsa ka offices or agencies. May ara na kita na assign, ma'am, na safety officer? Okay. But under the, mention ko kanina, ma'am, na joint memorandum circular, aside from the representative sa local DRRM, dapat every government agencies and offices may ara gid nga trained nga safety officer. Amo na siyang requirement under sa memorandum circular number 1 series of 2020. I hope na makalapon na sa aton need of agency or aton director. So understanding behavior safety, psychology. Ang pamangkot, what is the difference between behavior, character, and attitude? Way maka muna ba gapamangkot sa self niyo kung ano ang kinalain na sang tatlo? O ikaw, ma'am, ano para sa inyo? Si ma'am na uya. O ilungguhon ta na lang. Kung sa Tagalog, tanan na sila nga words. Ang tatlo na ka words, behavior, character, attitude. Sa Tagalog, isa lang na. Ano siya? Tagalog, ambal ko. Ugali, tama. Sa Tagalog, ang tatlo ni ka words, ugali sa Tagalog. Tama? Pero sa Ilonggo, lain-lain. O ano sa Ilonggo ang behavior? No, that is pamaagi. Pamaagi mo ang behavior. Pamaagi mo on how to act on a certain thing, kung paano mo na siya obrahon. That is your behavior. How about character? Amo na iya ang pamatasan. Ang karakter amo ng pamatasan. And the attitude, anong attitude? Gawi or kinaiya. Ikaw lang yung may amuna, ikaw lang yung may attitude. Sometimes we say, ang ina nga tao may attitude. Nga ano nakita ta? May ara sa iya nga, pamaagi nga iya, nga kinaiya, nga ara lang na sa iya, wala sa iban. So usually, we ginhabal nato na may attitude ng mga tao. And sometimes it refers to negative behaviors ang employee. As ang tao. Tama? So again, lain-lain ang pamaagi, pamatasan, kag kinaiya. And ang pinakabudlay i-change sa tatlo ngayon is the attitude. But we are trying to modify the behavior of the worker para ma-reach naton ang safety sa aton nga workplace. At because nga ma-modify tang ining behavior, ang attitude ma-follow na lang sa uli. Okay? Now, incident before accident. No? This is the Heinrich diagram. Siguro hindi pa tali aware, but you can Google this, no? Heinrich or the accident triangle or the birds triangle. Sa 1,000 kuno nga mga antikutan, no? Sa 1,000 nga hidden unsafe acts, nga mga nahimo ni employees, nga mga unsafe acts, there are 300 ginatawag ni no injury nga incident or accident. Ano ni sa mga no injury accident? Or in short, this is what we call near miss. Ano ang near miss? Kung sa Tagalog naman, amo ni sa ang muntik na. Kung sa Ilonggo, dutayan lang. Uy, nakadalinas. Dutayan lang gid mabagok ang ulo. Incident but wala sang cause. Wala sang injury. Tama? And out of 300 that dutayan lang, may ara sang 29 ka minor injuries nga ga-result. Ang ina nga 1,000 unsafe acts sang aton mga workers. No? And worse, sa top, sa 1,000 ka unsafe acts or hidden unsafe acts, may isa dira nga major accident gagkatabo. And worse if fatality or may napatay nga worker sa aton nga workplace. So this is the Heinrich triangle or the accident triangle. No? Tandaan tayo na. Now, ang pamangkot, what is accident? So si Ma'am Ben, dali naman ko kay Ma'am. Ma'am, anong accident? Ito magbisa na isa, ano?
Ano ba si mong accident? Same here, undesired. Siling ko kita maging basag. No? So accident is an undesired event which under slight different circumstances could have resulted in harm to people, damage to property, or loss of life or loss to process. Ano kunong accident? Sa ato na lang kaugalingon nga pag-intindi. Ang accident, unwanted. Sino ba may gusto sa accident? Undesired? No? Unplanned? May nagplano bala nga mag-aksidente? Unless na lang, ang planned accident, that is not an accident. That is a crime. Ginplanuhan mo nga aksidente ho ng imo worker. Orang imo boss kay gatinit kan di mantanay, no? No? Ginplanuhan mo nga apagwaon nga daw accident. That is not an accident. That is a crime. Okay? Now, let's proceed to accident causation. Ano ba lang mga causes of accidents? Based on our statistical data, ang tanan ko ng mga accidents, 98% of which is preventable. Pwede mapunggan, pwede makontrol. And 2% of which, siyempre, 98 plus 2, 100%. Amuna sa iyang preventable. Ano ni siya ang mga non-preventable na 2% nga percentage ng accident? Do si ma'am na ning active nga. Ano ni siya, ma'am? That is the result of act of nature. Like sa mga kalamidad, typhoon, flood, ano pa? Earthquake. Pero ang bal nila ko no, earthquake, ang linog, mapungga na. Tama, sir? Mapungga na linog, hindi. Balaan sa mga lalaki. Para mapungga ng linog, ano gani, sir? Turn on the lights. Bala na kamud ako paano yun ang pag-intindi. Pasigahon ng suga, mauntat ang linog. Bisalya mo na no, sa college, taga boarding house kita. Ng mga double deck ng boarding house. Basta may linog, pasigahon ng suga, untat na yung linog. Joke na ba si Tuod? So, sa 98% of non-preventable accidents, let's see this diagram. Para si workers sa tunga, ang 88% of which, sa 98 preventable accidents is due to unsafe act. Because sa kakulangan sa obra or behavior sa nga worker. And ang 10% sina is the unsafe condition. So total 98%. But mas dako gidya ang percentage sa kahimuan ni worker o sang ina nga empleyado. That is why nag-result into accidents. So in conclusion, makita naton management has some degree of control over 98% of the causes of all accidents in the workplace. Ara gyapon sa management. Mas maayo pagiganitan kung may taga-top management diri nga naka-attend. Kay sila ni ang ma-implement sa behavior-based safety sa aton nga workplace. Both silingon, ara gyapon, control gyapon sa management ang 98% preventable accident. Okay? Now, why do people behave unsafely? Nga, same, may ginahatag na ng mga instructions and is may mga PPEs na nga gyapon ga pati sa right way or safe way ang aton mga workers. Because they have never been hurt before while doing their jobs in an unsafe way. Amo na pala especially nga 20 years ka na, 30 years ka na sa obra, may mag-approach sa imo, magtudlo sa imo. Sala man na sir ginobra mo, kasi maksidente ka na. Anong sabat naton usually? Yes, balaan gid. 20 years na ko di sir gobra, 30 years na ko di gobra, lain pambalan ka ikaw bagkulan dito luan mo pa ko. Wala ko ya kagi aksidente sa 30 years kung gobra, tulaton mo pa, nga aksidente ka kag pamarasmasan. So kami, especially mga safety officers, always ginagambal sa inyo, don't try accident. Usually mo na no, behavior naton. Nga, dugay na magiging gobra. Salit lang para si Lord. Usually mo na rason naton. Again,
ihambal ko man sa inyo, don't try accident. Okay? Hindi na pagulaton pa, may mag-correct sa imo nga, sir, that is not the safe way, unsafe na, amuning aton obrahon, kaya amuning insakto, kag safe nga pamaagi. Okay? So how can we stop unsafe behavior? Paano tayo ma-prevent or ma-stop ang ini nga mga unsafe behavior? Why not eliminate control or hazards? During the training, hindi na pag ini siya maintindihan is because na we are new to this topic. During the training sang safety officer, amo na nga bako gina-discuss ang topic regarding HIRAC. No, or the hazard identification, risk assessment and control. Kaya muna ang implement ni safety officer if may assigned safety officer to prevent risk or to prevent accidents sa workplace. Pero ipakita ko lang sa inyo ang gamay nga idea. When we say control of hazards, may ara pa din na siya tawag ni hierarchy of control. Una is the engineering control, no? Based on engineering, kung may mga equipments da nga nag-aandar nga i-engineering control ta na siya, magambal tayo hierarchy pasunod. The second is the administrative control, no? Ara na kung paano i-change na ni admin or ni management if hindi ta ni ma-apply ang nga engineering control. And the last part or the last resort sa aton nga pag-control sang risk sa aton nga workplace is ang mga provision sa PPEs or personal protective equipment. Kung hindi ta ma-apply ang first two nga control, which is the engineering and administrative control, provide ta na lang PPEs ang aton nga mga workers. That is the last control or the last resort sang control. So nga, dito na lang naamo ng obrahon ta. Para ma-minimize ta or ma-stop ta ang unsafe behavior. Of course, tandaan natin, it does not work always. Wala na usually nagiging effective man. That is why ang bakugan na gina sa inyo, most of the big companies is following na sang sining approach, the behavioral based safety nga approach. Why not punish people until they behave safely? Pagkasala ni worker, mimuhan. Usually sa private entity sa unang kakatapo. Sa aton niya, sa government. Biskan ka pulo ka na magano, no? Pulo ka na magsala. So, ikatatlo mamimuhan ka na. So, amo na bala ang pag-approach naton para do in a safe way ang worker. Nga pagkasala, mimuhan tayo naton. Sometimes sa private, suspension, 3-day suspension, 7, 15-day suspension, para lang magpati siya. This approach emphasizes the use of discipline and punishment to discourage unsafe behavior, while safe behavior is already ignored or forgotten. Amo na usually ang kakatabo. As a safety officer, kung may safety officer nga assign, kag kamo nga mga workers, kung may ma-assign ng safety officer, ang nakita na lang sa inyo, kag ang bantayan sa inyo, ang sala ng obra. May management dire, may top management. HR sa atong nga DepEd. Isali mo na lang katabo, no? Yang makita na lang permi sala. Paano naman ang mga safe way kag mga injakto nga na obra ni worker? Na-recognize ba na bala sina sa aton nga mga top management? HR naton? May recognition man? Kung naka-obra injakto aton worker? Why no? Usually ang makita na gid lang sa aton sala. Nakalimtan ta na i-recognize those acts and action sa mga workers naton nga safe kag insakto. Kumbaga hambal bla nila sa pulo mo kanabuhat nga insakto, may isa ka lang kasala, ang tandaan sang tawo sa imo sala. Nadula na to ang pulo ka insakto mo nga naobra. Luwa mo na to sa relationship. No? Sa babae, lakad sa lalaki, nobyahan. Nag-break ka na, it's because nga nakahimo sala. Si partner. Pero wala tayo nakita nga sa on top of nahimo nga isa kasala, namulihan mo pagigilaya ang nakita nga maayo nga ginobra. Ang lain lang sa aton, ako gina-include ko na self ko,
kay usually ang makita kay batandaan tagid lang niya maghimo sala. So that is not the approach sa behavior-based safety. Dapat i-reinforce naman ang behavior sa aton ng mga workers. Kung makasala, okay. Pabalon siya sa iya nga sala. But also, kung makahimo sa insakto nga sala, ang insakto nga buhat or correct way, kabay patani, i-recognize mo sa aton sa management naton. Kaya I believe, even in the private, kag sa government, biskan gamay lang nga recognition, di ba kaganahan pa dito magubra? Correct ko, sala. Biskan gamay lang, biskan butangagaan ka lang na sulat, thank you, or insakto ang ginubra mo. No? Kabay pa ko na rin, HR na ito, di practice naman Hindi lang nga puro na lang sala, kabato lang ka papel, kulbaan na ta. Kay bot silingon, may sala. Do parehas lang sa programa sa una sa radyo, sino ang may sala? Kaptan nyo pa na. Sa mga pamatanon, guyaway na yan nila babtan, na mga dear diary sa una, sinong may sala. But anyway, going back sa atong topic. No? What is the behavioral approach to safety? Behavior-based safety relies primarily on complete trust and cooperation between employees and leaders. Sino ning mga leaders? Of course, the top management. Ang pinakataas na management. Maghambal ta in acting towards safe workplace, dapat ang responsibility ni employee at ni employer complementary. Anong butsilingon sa complementary? Hindi pwede nga isa lang. Dapat upod gid sila. The employee is doing his responsibility and at the same time, ang responsibilidad ni top management or ni high-ranking officials o kung sino man ang dapat ara man gina-observe man ang iya responsibility towards safe workplace sa aton nga mga tagsa-tagsa ka offices. It is important because it provides long-term solutions for limiting risks and hazards in the workplace. So, amo na ni siya gina-mention ko kagina, why those big companies is amo na ni siya ang gina-adapt na practice the behavior-based safety. It's because of its long-term nga effect. If in case nga, na properly mo implement ang inyong behavior-based safety sa aton nga mga agencies or workplace. Two main approaches ang aton nga BBS or the behavioral-based safety. Number one, micro approach, behavior-based safety. Sa term pa lang micro, panggamayan. No? The micro BBS approach aims to change the behaviors of employees that can improve safety in the workplace. We are focusing under this BBS, micro BBS, ang behaviors ng aton ng mga workers. Kaga mo nang i-modify naton and i-change naton towards safe or to avoid accidents in the workplace. While the macro approach, behavior-based safety, gina-change ta ang bilog na culture within our offices, within our agencies, especially the approach ng top management. Nasa uli, may culture na kita when it comes to preventing accident in the workplace. Hindi lang, kumbaga, enjoyed na ang responsibility ni employees at the same time ni top management. We are changing the culture within the agency or within the department or in the private sector within the company. So that is the difference between micro and macro BBS. Okay? Now, how to implement behavior-based safety in the workplace? Paano tani siya i-implement? No? Number one, understand the ABC model. Anong ABC model? No? Nakita niyo to, antecedent, behavior, and consequences. Sa antecedent, rin na gina-learn, ginatunan, kung ano ba lang mga rason kung nga amuna ang gin-behave ni worker towards that situation. Anong rason? And of course, ang effect sa uli or consequence, dire na tagahatag, feedback, sorry kay medyo layo, hindi nakita nun.
No? Ginapanilagan ta or sa inyong part, napanilagan yun, obserbaran nyo inyong kagalingon. But more on, to implement this behavior-based safety in the workplace, this is the job of the management. Through the health man, Sam, supposed to be assigned safety officer kung may aranan ta safety officer. Kaya gina-obserbaran ta ang behavior sa kada worker sa aton nga mga workplace. Examine past incidents and near miss. So of course, since nga new pala ng topic sa aton, wala pa ta ni kahimo sa safety and health committee reporting process. Hopefully kabay pa the top management through the HR ichikonta, no? Ang gina-mention ko kanina nga memorandum circular number 1 series of 2020, bago lang siya, 2020 pa lang. No ginpagwa. That is a joint memorandum between the civil service, the DOLE and the DOH. Those are the requirements sa government towards OSH on occupational safety and health standard sa government offices. No? So, dara gina-required naman ta mag-submit sang report. Sa diin ma-submit sang report based sa MC or sa memorandum circular na na-mention ko. I-submit nyo na yung report sa inyo head of agencies. No? That is a monthly report. And hopefully, dara, may mga past incidents, near miss, dara tagi na, kung ano ang mga reasons why may natabo nga near miss na incidents or minor injuries. No? That is number 2. Practice positive reinforcement. Amo na to ginahambal na lagi na. Kabay pa no sa aton top management, sa aton HR, hindi na lang sala ni employee ang makit-an naton. But of course, to recognize man kung ano ang insakto or may unique nga naobrahan naton ng mga employees. Recognition, positive reinforcement. Apply people-focused intervention, no? Ma-focus na kita dito to give trainings, no? Like sini, ma-focus na ta sa aton mga workers kung paano sila mag-obra nga safe, no? Towards sa aton nga mga workplaces, no? Streamline the reporting process. Kung if in case nga may safety and health committee na kita sa aton agency, no, reporting process naton. No? Again, we will submit our reports sa aton head of agency. No? Hopefully, the top management will hatag sang serious nga ano ni sa aton nga memorandum circular because this is a requirement. No? To implement proper OSH in the government, dapat i-observe ta ang memorandum circular number 1 series of 2020. Okay? No, behavior-based safety is based on 4 key components. Ano ni siya? No? Behavior observation, feedback process, formal review observation data, improvement goals, and reinforcement for improvement and goal attainment. Pasandahan ta lang. Number 1, behavior observation and feedback. No? Direta gina-observehan ang abutong na-mention ko kanina kung anong ginaobra ni worker. Kung insakto ba lang ginaobra yan. No? Kung gahatag tatas sa iya, even ginasugo talaga na siya, magpa-print. No? Mag-transfer sa mga documents to other places, obserbahan ta kung insakto ba lang ginaobra niya. Kag diri taga-observe, no? Diri matagatag feedback. Sino supposed to be ngobra sini? Again, kung may ma-assign na tanga safety officer. No? Or the top management. And of course, kung ga-observe kita, dito man pagpabalo sa aton ng mga workers nga gina-obserbaran ta sila, matabo sila kung si boss, si tsaktor, maling obra, naminamiyon, kung obra ko. Kay may gabantay. Di ba? Dila man lang ganami obra ta kung may gabantay. Pero paano nakaroon ko? Wala na sa may gabantay. Na? Formal review observation data, example. No? May ginpaobra ka to be yung mga series of works or jobs. No? Obserbahan mo ina nga specific na employee. Kung may naobra siya, example, may pulo ka nga ginpaobra sa iya. Nakaobra sa sang 8
nga insakto nga pamaagi sa pulo kagin obra siya ang duwa sala. So gridan mo sa 80%. Do sala pangakon 90% ako. Ay insakto 90%. Kay 18 gali. No? So kung may 8 siya nga naobra kay insakto sa pulo kagin obra mo nga ginpobra sa iya, ang grade niya, ang i-grade mo sa iya 80%. Tama? Sino ding galit ng teaching, nagalit na mga stats, may mathematics. No? 8 out of 10, it is equivalent to 80%. So 80% ang grado mo sa ina worker. Improvement goals, no? Setting improvement goals increase the effectiveness of feedback and the success of behavior-based safety. Reinforcement for improvements and goal attainment. And usually, mo ni siya. No? Para paano kita mag-reinforce? Siyempre, positive reward. No? Mga employees gina-reward data if in case makahimo sa insakto. In the private government, may ginatawag pag na sila yung incentivizing reward. No? May mga big companies nga sa bilog nga tuig kung wala accident nga kakatabo, may additional nga kwarta or nga pasahod nga ginahatag. Or I don't know lang if ang series kay before sa pagkabalo ko, if in case sa isa ka bulan may wala accident nga minatabo, ang ilay mga tao may libre saksako bugas. Sana all. No? Amo na siya ang mga incentivization nga ginaobra sa management para ma-preventa ang ginatawag nga accidents in the workplace. No? Positive reward. Now, reinforcement of improvement and goals attainment if people see value during their PPS. Example, ang ini nga mga PPS. No? Kung nakita nila ang value or ang rason kung nga nasuksok sila sa PPS like I said, more likely nila ang mga tao masuksok man PPE. Subot silingon gali, sir, wala na mo nakita ang value sa PPE, dahil kami kasuksok. O si sir lang yung guro, nakaintindi, pati ako, wala ko nakita ang value sa pagsuksok sa PPE. No? That is why, habang nakagani, kagina to reinforce our employees good ini nga mga trainings nga ginapaintindi ta sa employees kung paano mag-act, mag-behave sa ato nga workplace para malikawan ta ang mga accidents. Even nga balon ta pa sa office man lang kami, sir. Daw talagsa sa Malaka, mayo pagani gurong percentage sa kilat nga makaigo sa accident nga matabo sa office. But again, hindi gid ka magkampante. Kay hambal gili naton, ang accident wala ginapili nga lugar, wala ginapili nga time. Malay mo, ang next nga topic nakita ko kagina batian ko kagina housekeeping. No? Ang next nga topic housekeeping. Especially mas mayo gini siya sa mga offices. Oh, especially mga wirings ta, damo mga wala lang nakabalo. Kada sa wirings, sa mga cords dira, naka-aksidente, una ulo. No? That is important sa office setup, ang housekeeping. Dala nyo na ma-encounter mga 5S. So, hindi ko na lang pag-unahan si Sir, I don't know kung sino ang speaker sa dira. So, next. If people think smoking is bad for their health, they will quit. Pero grabe, gijang Pinoy, no? Kung istoryahan ang pagpanigarilyo, budlay gidya. Ipastop ang pagpanigarilyo sa mga Pinoy. Kita mo gani sa sigarilyo, sa pakites ang sigarilyo, may picture na nga, may cancer na, guba na ang guya, buslot na ang tilaok, sige gyapon sigarilyo. Anong namit sa sigarilyo? Aso. Oh. Ang ato naman, respond naman sa aton government, ginpa-divert sa Subong Bay,
Big time. No? So, kung kisa, padiyaw-dayaw mo pa, nakakulintas pa ng vape. No? Especially sa mga BPOs, ginakulintas, ginayaw po sa yung vape. Doon kisa gani maghambal ka na ano ni, ano na ni sa isang status ang vape. No? Status mo sa sosyedad, kung naka-vape ka, big time ka. Kakita ka mo sa nag-vape na ginabot lang sa bulsa, wala. Usually, ang ginakulintas, Kaya kung naka-vape ka, social ka ko, no? Big time ka. So, sa nagapanigarilyo ka lang. Ari, subong. Kaya mo naman ang government, nag-ubra sa amon ang response, subong sila naman na problema. Kay mas bad ang effect sa vape compared sa ara, magyapon ang nicotine. Kung anong ara sa may may flavor. Pag namin lang niya gali sa vape, may flavor. No? Sigarilyo yung asul ang hindi matilawan. No? Kaga ko, for the safety man sa tanan or for the health consciousness man sa mga Pinoy, may ginapropose subong regarding that vape, i-limit na lang nila sa legal age. Ako mas favorable ko na. No? Hindi na pag ipa-vape, subong 14 years old, 15 years old, gakawal pa na nakasdalan, nakakulintas vape. No? That is part of the behavior. Paano mo na siya itigil ang ina na behavior? Sinong ka panigarilyo? Uya, ano yan magansama? Sinong nag-vape? Oh, at least abala na sa iba na delikado, mas delikadong vape kaysa sigarilyo. No? So, amo na, that is behavior. So, why employees do not comply with safety rules? I think that this is the last slide of my topic. Pamangkot. Nga ako no ang mga employees, wala gihapon ga comply sa mga safety rules. Based sa Ferdinand Furnace, no, why employees don't do what they supposed to do. The number one reason why employees do not perform the expected standards is that they don't know why they should do it. Wala sila nakaintindi o wala sila nakabalo nga ginaobra nila ang ina nga butang or the safe way. No? Waay sila kabalo. And the second is, they don't know how to do the task exactly. Wala sila kabalo kung paano na obrahon sa insakto ang ina nga job or ang ina nga butang. That is why dira na masulod ang responsibility ni top management nga amo sini. Gina-inform kita, ginatudloan kita, ginapaintindi kita sang value of being mag-obra sang safe way sa aton nga mga workplace. Even nga malunta, hindi pa na siya high risk ang aton nga establishment. Kaya harap pa lang kita sa mga offices. No? Tandaan naton. Wala kita kabalo kung nga ginaobrata na. Ikaduwa, wala kita kabalo kung paano inaobrahon sa insakto. No? Dira na nga ga-deviate ang ina nga worker mag-work safely towards that specific job. Okay? Now, ano nakasulat? Si ma'am naman tani tuksoon ko galing. No? Again, to summarize it all, shift a person's behavior in the right direction sa insakto nga pamaagi, no? And attitude will follow. Amo na kaginang ginahambal ta. Again, hindi ta ma-change ang attitude. But we can develop or influence ng inang attitude matamat naton towards right direction or insakto nga pamaagi. Ma-start kita in shifting person's behavior. Okay? Uy, tapos na. No? Dasig lang. Oh, now, may pamangkot.
My question. Usually, mag-speak ko sa mga iban. Daw, ang nila, duwala na ko no karison nga away ka pamangkot ang mga participants. Anong inang reason? Una, naintindihan ang tanan. Ikaduwa, wala gidya may naintindihan. So, ang pamangkot, sa diin ka mo dira. Oh. Kapay pa ang naintindihan inang tanan. No? Oh, any question? Regarding the topic, hindi ka mo pamangkot para di gugma, hindi ko rin masaban. Oh, siguro it's because nga new pang hindi nga topic daw kinanglan kapag i-absorb. No? Ang regarding this topic. Okay? So kung wala mo lang question, ma'am and sir, thank you for this opportunity nga ma-discuss sa inyo ang behavioral based. Thank you so much, Engineer Dalimar. And now, to acknowledge the hard work sa ating and time sa ating speaker, we call on DCD Malaya. Sir RJ Paluputan to present the certificate of recognition to Engineer Vladimir M. Patillo in recognition of his invaluable service rendered as resource speaker of the training on occupational safety and health for administrative aids 1 to 6, held this July 12, 2024. Okay, picture. 1, 2, 3. Kailan ka kataan na? Yan. Nag-catwalk mas nag-amon. Alright, ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you so much, sir. Thank you. For your time.